So hello guys, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong napakarami, halos kalahati, 'di ba, ng mamamayang Pilipino na nais pong panagutin. Ito nga pong si former President Rodrigo Roa Duterte, dito nga po sa kanyang mga ginawang pagpatay sa panahon ng war on drugs ng administrasyon niya mismo. Pero bago yan, inom muna ako ng tubig. Yes. Alam niyo mga minamahal, nawala na yung ubo ko. Ang pumunta naman sa akin ngayon, si Pon. Hindi ko alam kung kailan ako lulubayan itong mga demonyong to. But anyway, mga minamahal, eto. Dapat bang managot? According to sa SWS survey, dapat bang managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga namatay sa war on drugs? Question mark. So, ang nag-agree, 50%. Baka sabihin ninyo, yung 50% mga adik. Huwag naman kayong ganyan, huwag kayong mapagbintang. Diba? Hindi porket gusto lamang pong makamit ng mamamayang Pilipino ang hustisya, abay, papangalanan na ninyong adik. Kaya nga po, mas kailangan natin ng ICC today kasi nakita nyo naman yung ginawang katarantaduhan ng Senado. Ibig sabihin, up to this moment, may power pa din itong si former President Duterte at Pilipino na mismo mga minamahal ang humusga. Umagri sila 50%. Yung nag-disagree, 32%, undecided, 15%, and don't know enough to give an opinion, 4%. Yung 34% na yan, mga minamahal, 32% na mga nag-disagree, meaning sila yung mga die-hard, mga naawa, may awa naman talaga, to be honest, ang mamamayang Pilipino. Pero dito nga po sa case ni former President Duterte, isipin nyo meron yung mga matatandang nagnakaw lang ng hotdog, nagnakaw lang ng mangga na kulong. Ito pa kayang ang kaso, war crimes, crimes against humanity, malakihang pagpatay. Gets ba ninyo mga minamahal? So, malinaw dito na karamihan sa mga Pilipino ay hindi na takot na i-voice out yung kanilang nararamdaman. And yung panahon kasi ni Duterte talagang lahat takot Pero ngayon hindi na, 'di ba? May free will, may kalayaan, may democracy sa panahon ni President Bongbong Marcos. And that's why most of the Filipino love the current administration today. Kasi can you imagine, panahon ni Digong kahit yung mga mainstream media takot magsalita, pinagbabantaan pa yung mga media reporter, even the COA. Kamali lang kayo na report nyo dyan, papasa ko kayo. Although, that was a joke, di ba? But joke meant to be funny. Pero kapag ang presidente na yung nag-joke ng ganyan, sa tingin ninyo nakakatawa? Sa tingin ninyo hindi mangangatog matatakot ang mga nasa COA? So, you know what? Okay, going back dito sa ating topic, yung war on drugs, war on poor, ni former President Duterte. So, di ba, ayon sa ulat ng CHR, Amnesty International at ICC Records, libo-libong Pilipino ang tinigubumbum, pinatay ni former President Duterte. O baka sabihin ninyo, hindi naman si Digong pumatay, yung mga pulis naman yan Sino ba yung nag-implement? Sino ba yung nag-utos? Sino ba yung utak sa lahat ng ito? Walang iba, di ba, kundi si former President Duterte. Karamihan nga sa mga namatay doon is yung mga small person, mga blue collar, di ba? Mga nakachinelas, construction worker, pintor, kung ano-ano pa, yung mga may hirap. May malaki bang nakulong doon? Wala. Only fabricated case dito nga po kay former Senator and Attorney Leila De Lima. Pero tingnan ninyo, justice must be served. Ano nangyari kay De Lima? Nakalaya kasi fabricated po ang kaso. Alright. So, ang iba naman, nakita natin na natagpuang patay na lang sa kalsada kasi biruin ninyo, bawat ulo, 10,000, depende sa tao. 'Di ba? Palit ulo. Oo, kaya nga kahit yung mga nagtitinda ng balot sa panahon ng gabi, hindi na nagtitinda. Kasi yung mga pulis, lalo na yung mga walang halang, 'di ba, pinagbibintangan. Nagtitinda ng sorbetes, 'di ba? Nakakamiss 'yon, yung mga nagtitinda ng balot paggabi. Wala kasi pinagtitripan ng mga pulis sa panahon ni former President Duterte. Kasi siya mismo nagsabi, poprotektahan niya yung mga kapulisan sa panahon niya. So ngayon yung mga kapulisan, umabuso. Yung iba hindi naging tapat sa kanilang mga pinanumpaang serbisyo. 'Di ba? Yung mga namamatay sa kalye, mga walang ebidensya. Tapos sasabihin,
pusher ako, may nakasulat pa sa karton. Di ba, di ba naman gago? Kung ikaw nag-a-addict, sasabihin mo, pusher ako, addict ako. Di ba? Mga minamahal. So, nakita naman natin sa hearing na talagang yung war on drugs ni former President Duterte, nadiin siya. At saka, siya na din mismo yung nagsabi, hurry up daw ICC, habang buhay pa daw siya. Pisting yawa, sinipon na naman si Mima, oy. Diba? Hurry up, habang buhay pa daw siya eh. Ngayon na nandoon na siya, gustong umuwi. Oo, diba? So, makikita natin na matapang lang talaga sila sa salita. Just like Sara Duterte. Diba? Sabi niya, I never said that na Marcos resign. Pero most of the videos sa kanyang mga rally, sinasabi niya, mag-resign ka na, BBM, adik ka, bangag ka. So, diba? Mga walang isang salita. And sa tingin ninyo, nakuha ba sa panahon ni Duterte yung hustisya ng mamamayang Pilipino? Di ba hindi, mga minamahal? Yung karahasan nila, pinagtakpan lang. Oo, sa salitang kampanya kontra illegal na droga. Binudol ang mamamayang Pilipino. Ngayon, papasok dito ang International Criminal Court. Isang independent court na may mandato na imbestigahan ang mga krimen dito nga po sa pangkatauhan. Diba, mga minamahal? Kung totoo ang sinasabi ni Duterte na wala siyang tinatago, bakit ngayon, may parang takot pa din siyang harapin ng ICC? Nagtatago siya sa salitang, hindi ko na kayang umaten, matanda na ako, may sakit na ako, parang may amnesia na siya, ganyan-ganyan. Meron bang amnesia na up to this moment, lagi kang binibisita ng anak mo, tapos yung mga kaganapan sa Pilipinas, lagi kang may komento, yun ba yung may amnesia? Diba? And bakit pinipigilan? Diba, ng kampo ni former President Duterte, yung mga opisyal ng prosecutor at yung proseso mismo, mga minamahal. Hindi ito usapin ng politika, to be honest. Ito ay usapin ng buhay ng libo-libong mamamayang Pilipino na ginago, kinupal, diba? Kamustahin naman natin yung mga pamilya na nawala ng tatay, ng nanay, ng breadwinner, ng anak, dahil nga po sa madugong war on drugs na hindi po na-implement ng maayos. Diba? We have a broken justice system. That's why I'm calling out the Philippine justice. Nakakainis. Kasi, biruin nyo yung mga senador, di ba? Pansinin niyo yung kanilang atake. May power pa din si former President Duterte. That's why we need the International Criminal Court here in the Philippines. Kasi doon, independent body yun. Mas makakatulong yun sa mamamayang Pilipino. Gets ninyo? So ngayon nga po, mga minamahal, wala tayong kinukulay dito or pinapartido. Ang pinag-uusapan natin dito is tungkol sa buhay at hustisya. Kahit sino Pilipino kung mayroong mahal sa buhay na pinatay, 'di ba? Nang wala man lang paglilitis, syempre makakaramdam ka ng kirot, sakit, hinanakit. 'Di ba? So that's why na I'm one of the 50% that really want na ito si former President Duterte mapanagot. Not just because, kailangan maawa na tayo, matanda na siya. No! Hindi ba siya ng edad, diba, sa awa? Pwede tayong maawa, pero kamustahin naman natin yung mga pamilyang nawala ng breadwinner? Kamustahin natin yung mga anak na nawala ng nanay? Nawala ng tatay? Nawala ng kuya? Diba, kamustahin natin sila? Si Digong, nakakasama niya pa yung kanyang pamilya. Anytime, pwedeng mag-flight papunta ng The Hague. Pero yung mga namatay na mismo, hindi na natin maibabalik ang kanilang buhay. Kaya hindi natin pwedeng kalimutan, mga minamahal, itong mga nawalan ng buhay. Diba? Kaya lagi nating isigaw ang justice. Ang hustisya ay hindi dapat pabor-pabor. Kung ang tunay na Pilipino ay naniniwala sa batas, dapat tayo manindigan. Diba? Manindigan na walang exempted dito, even pa kung siya ay naging dating presidente ng bansang Pilipinas. Kaya, mga minamahal, sa lahat ng naghahangad ng hustisya, ituloy natin ang laban tungkol sa pananagutan. Diba? Suportahan natin ang International Criminal Court, ang independent body. Diba? Alright, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.